Magandang araw mga kaibigan. May napanood akong live streaming ni Coach Oli. Ang kanyang thumbnail o topic, Duterte 2028. Sabi ko, wow! Na-attract ako kaagad at pinanood ko. First time na sumagi sa isip ko yung ganyang Duterte. Ang unang nag-float na idea is si Attorney Roque. Duterte Aimee by 2028. To me, ayaw ko na yun. Ayaw ko na si Senator Aimee. Dahil, lately, nawalan na ako ng gana kay Senator Aimee. Nung budget deliberation ng COMELEC, tinatanong ni Senator Coco Pimentel kung nasimulan na bang investigasyon tungkol sa aligasyon ni Atty. Chong na may nangyaring dayaan noong 2028 election. Nako, yung mga sagot ni Senator Aimee, palusot, iwas pusoy. Doon ko nakita na blood is thicker than water. Trabaho sana niya yon bilang chairperson ng electoral reforms para imbestigahan. Kaya lang, sa tingin ko ngayon, iwas investigasyon. Ayaw niyang mautingkay yung aligasyon na yon. Kasi yung kapatid niya, presidency ng kapatid niya ang nakataya. Kaya wala na. Not unless na magpakitang gilas itong si Senator Aimee in the coming days and months. Pakita niya yung makabayan niya talaga. Yung kung nagkamali ang kapatid, kamali. Bakit ayaw imbestigahan? Aligasyon pa naman lang yun. Kung wala silang itinatago, bakit takot mag-imbestiga? Yun ang ko dyan. Kaya out of the picture na po si Senator Aimee na maging katambal ni BP Sara. May sino bang si Marlica. Nag-float din ng idea na Duterte Rodriguez, Atty. Vic. Pwede pa si Atty. Vic. Meron ding nagsasabi, mas malakas, sabi nila, Duterte Bongo. Okay naman yun. Mas malakas. Kasi, very popular si Bongo. At the same time, ang daming natutulungan yung kanyang mga malasakit centers. May batas na po yan, may pundo na, gumagana sa mga public hospitals. At least may natatakbuhan ang mga taong mahirap, yung malasakit centers. Noon nga, before election, yung last year, nagkakali survey ako, tinatanong ko yung gusto nilang kandidato. Kahit wala sa listahan si Bongo, sinasabi, Bongo ako. Bakit? Natulungan ako yung malasakit center. So, pwede. Bongo. Ito ngayon, bagong idea. Kasi nagsabi ni Tatay Digong sa programa niya, sa SMNI, pag itutuloy nila ang impeachment versus Inday Sara, mapipilitan akong tatakbo either senador 2025 or vice president 2028. So, ang reaksyon ni BP Sara nun? Sabi niya, ang aming pamilya buo ang suporta kung ano ang desisyon ng dating Pangulo. Ibig sabihin, gusto niya. Although sa ngayon, medyo nagde-deny pa si BP Sara. Sabi niya, wala akong planong tatakbo by 2028. But normal yun. Kasi pag mag-declare na siya ng kanyang candidacy ngayon, lalo siyang babanatan. Example, si dating Vice President Binay, napakalakas niya noon. Maagang nag-declare ng kanyang intensyon. Nako, hinanapan ng butas. Hanggang wala. Nasira nila ang reputasyon ni BP Binay, kaya talo. Sino bang tumalo sa kanya?
Si Pinoy ba? Kalimutan ko na. Basta. So, hindi pa pwede. Dapat laylo lang si BP Sara. But, sana, umaasa tayo na tatakbo siya dahil siya lang ang ating pag-asa na nakikita ko by 2028. Gawin natin lahat ang ating makakaya, mga kapwa ko DDS, na never again na may Marcos, Romualdez ba yan o Araneta na uupo sa Malacanang. So, kailangan natin yung pinakamalakas na kandidato o tandem. So, ngayon, dahil nagbanggit si Tatay Digong na pwede siyang tatakbo, yun na yung pinaka the best. Para sa akin Duterte, pinakamalakas na yan. Kaya lang, hindi ba bawal sa batas? Palagay ko, hindi. Kasi ang bawal lang sa batas, yung tatakbo ulit na presidente si Tatay Digong, bawal yun. Kaya lang kung bise, pwede. Walang bawal. Tapos, buo ang suporta namin as a family kung ano ang desisyon ng dating Pangulo. Payag na si BP Sara. Ano na lang ang balakid. Ang balakid na nakikita ko, yung physical health ni Tatay Digong. Kasi matanda na ako. Sabi niya, totoo, matanda na. He deserves rest. Mayroon nga akong kasamang retired officer din. Sabi niya, ang daming nagawa ni President Duterte sa bayan yung 6-year term niya. Sabi niya, mas maganda, hindi na babalik sa politika si Tatay Digong, dapat magpahinga na lang. And one point, agree ako. Magpahinga. Paano kung itong paninira kay BP Sara tuloy-tuloy at makita natin na malakas sila kasi ang US government ang nasa likod nito. Gusto nila na another Marcos o another kakampi ng Marcos ang susunod na presidente. At yan na yan si Romualdez. Kasi hindi pa pwede si Sandro Marcos. Kaya tingin ko lalakas pa at lalakas si Romualdez in the coming years dahil sa suporta ng US. Kailangan natin ng super lakas din na babangga sa kanila. Kaya ako kahit ayaw ko sana dahil kawawa naman yung physical health ni Tatay Digong, but worst comes to worst. Sana by that time malakas yung walang kasi sa ngayon medyo okay na pa. Okay pa naman. Ilan na bang edad ni Tatay Digong? 78 o 79 na? Si Enrile nga 80 plus, di ba? Pa siya, nagkakandidato pang senador. Nasa lang yan Magpalakas po kayo. Magpalakas. Physical health po, Tatay Digong. Kumain ng healthy food, konting exercise, less stress. Kailangan namin kayo, mga Duterte. Kailangan natin ang mga Duterte dahil napatunayan na natin yung last 6 years ng Duterte, talagang gumanda po ang kalakaran sa ating bansa. Sayang nga lang at nagka-pandemic tayo But nevertheless, kahit nagka-pandemic tayo, nakatawid po tayo ng maayos dahil sa strong leadership ng isang Duterte. So, pag Romualdez ang magpresidente, wala na. Kawawa ang taong bayan. Itong nakikita kong galaw nila ngayon, hindi pa siya presidente, na siya garapalan na. How much more kung naging presidente?
Kaya, go, go, go. Para sa akin. Kayo, mag-comment din kayo, mga kaibigan. Okay ba? Malakas ba? Winnable ba? Tignan natin. Let's pray for good health, protection itong mag-amang Duterte dahil sila ang pag-asa ng pamilyang Pilipino.